Magandang buhay sa lahat. At eto na nga, ilalapag na natin ang part 2 ng ating kwentong may pamagat na ang kwento ni Lulu Amir. Ayos ka lang ba, Goyo? Parang kaibigat ng mga paa mo ah. Apo, kinailangan kitang isama. Gusto ko din naman na may matutunan ka sa mga ginagawa ko. Hindi yung puro pakikipagbarkada ang inaatupag mo. Saka isipin mo na lang na parang ensayo ito para sa'yo. Ang wika ni Lolo Amir. Medyo inaantok lang po ako, Lo. Medyo matagal po kasi ako nakatulog kagabi. Pasensya na po kayo kung parang mabigat po ang loob ko. Pero teka lang, Lo. Parang alam ko na po kung saan tayo pupunta. Direksyon po yata ito ng bahay ng mga batang hangaway. Yung mga nakaaway ko po nung nakaraang araw, kung hindi ako nagkakamali, ito talaga ang daan papunta sa kanila. Ang sagot naman ni Goyo. Ha? Nakaaway? Kailan? At bakit ka nakikipag-away? Yan ang lagi kong pinapaalala sa iyo, Apo, na walang madudulot na magandang pakikipagbarkada mo. Kaya ka din siguro hindi makatulog ay dahil kung ano-ano ang iniisip mo. Saka tingnan mo, ngayon, mulang sabihin na may nakaaway ka na pala. Ang bata-bata mo pa, Goyo, para makipagbasag ulo. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Kilala nyo naman ako, Lo. Hindi po ako pala away. Kaso, sadyang may mga tao lang po talaga na hindi ko makasundo. Yung tipong mga tao na kahit wala naman po akong ginagawa ay may galit sa akin. Hindi ko sinasabi sa iyo kasi natural, Lo. Mapapagalitan mo lang din naman ako, saka pangangaralan mo na naman kasi ako. Ang tugon naman ni Goyo. Aba, syempre. Alangan naman konsintihin kita sa mga bagay na makakapagpasama sa'yo. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Tsaka, huwag sana sasama ang loob mo kapag napagsasabihan kita. Normal lang iyon, Apo. Tsaka itinatama ko lang din ang mga pagkakamali mo. Lalo na ngayon, hindi din ako bumabata, Goyo, at ikaw nagiging bukas na ang kamalayan mo sa mundo. Obligasyon ko na ituro ang tama. At sana, Apo, buksan mo din ang pag-iisip mo. Mapapasaan ba't magiging maliwanag din sa iyo ang lahat? Ang tugon naman ni Lolo Amir. Lo, ang haba na naman po ng litanya mo. Tsaka, maiba po ako. Kaninong bahay ba talaga tayo pupunta? Abay, kung saan pa talagang pinakaayaw ko puntahan, Lo, dito pa talaga ang direksyong patungo natin. Sa bahay ng mga tulongges. Parang nakikita ko na talaga ang tungo natin, Lolo. Pero sandali po. Ilang pilapil na ang nalampasan natin, parang wala pang klaro kung alin ba ang kabahayan na ito. At alin ba talaga ang bahay ng kumpare mo, Lo? Ang nagmamaktol na tugon ni Goyo. Nako, Apo, pagpasensyahan mo na ang lolo mo ha. Ewan ko nga kung saan banda ang bahay ng kumpare ko. Ang sabi kasi ng kumpare ko kanina, kapitbahay niya daw. Ang problema, di ko matandaan ang daan. Matandaan na talaga ako, Goyo. Alam mo namang hindi naman ako naglilibot sa lugar na to. Tulongges. Sino iyon? Nilintikan na. Hindi ako sigurado, Apo, kung dito nga ba ang direksyon. Sandali at maghahanap tayo ng matatanungan. Magpahinga muna tayo ng konti dito sa gilid. Ang wika naman ni Lolo Amir. Malamang po hindi dito. Sa harap ng kinakatayuan natin, Lo. Parang wala naman pong tao. Baka doon pa po, Ilang pilapil pa ho mula dito. Saka, kita mo po ang bahay na to, hindi din maayos. Naligaw po siguro tayo, Lo.
Tsaka, ang tulunggis po, yun po yung mga tawag sa mga batang pasiga-siga at palaaway. Expression ko lang po yun, lo. Pagkalokohan, ang dami mo talagang alam. Oh, sandali. At magpahinga lang naman muna tayo ng konti. Dagdag pa tong dala-dala natin. Nangangalay ang mga kamay ko, Goyo. Natugon naman ni Lolo Amir. Hindi naman po ang laman yan ang mabigat, lo. Ang mismong kahon. Sobrang luma na, oh. Sa susunod, lo, plastic na lang natin ilagay. Siguro hindi yan bibigat. Natugon naman ni Goyo. Hindi maganda kung isusupot mo, lalo na't may mga kagamitan akong hindi maaaring magalaw o makita ng tao. Hindi natin hawak anuman ang pag-iisip ng iba. Kung kaya't maingat kung nilalagay sa kahon ang mga iniingatan kong gamit sa panghihilot, Goyo. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Nakatayo ang dalawa sa tapat ng isang bahay na sa paglalarawan ni Lolo Amir, animoy abandonado. Kapansin-pansin na din ang mga sira-sirang pinto at dingding ng nasabing tahanan. Napalingalinga si Lolo Amir sa paligid. Maya-maya pa'y meron siyang natanaw na mga kabahayan na ayon din sa direksyong turo ni Goyo, pero para makatiyak, naghanap siya ng pwede niyang matanungan. Medyo may kalayuan kasi ang agwat ng mga kabahayan. Habang tahimik na nagpapahinga ang dalawa sa tapat ng sirang bahay, may isang lalaki namang lumapit sa kanila. Napansin ni Lolo Amir na parang lasing ang lalaki dahil sa dala-dala nitong bote ng alak. Sino kayo? Aba, magnanakaw kayo ano? Taga dito ba kayo? Ang tugon naman ni Ka Lando. Nako, nalintikan na. Ayan, lo, napagkamalan pa tayong magnanakaw. May magnanakaw po ba sa bahay mo? Parang isang ihip ng hangin matatangay na po ang bubong. Tsaka, Manong, sa mukha namin, sasabihan mo kaming magnanakaw? Ang asar na tugon ni Goyo. Ang talas ng dila mong bata ka ah. Sino ba kayo? Bakit nadayo kayo dito? Anong kailangan nyo? Ang galit na tugon ni Ka Lando. Nako, mawalang galang na Ginoo. Oo, taga-kabilang ibayo kami ng baryo na to. Hinahanap namin ang bahay ng 4 na bata daw na napilayan. Ako nga pala si Amir. Manghihilot ako. Ito naman ang apo ko, si Goyo. Baka na mali lang kami ng bahay na taon na kailangan namin ng magpahingahan. Pasensya na. Tsaka pagpasensyahan mo na din ang apo ko. Medyo mapagbiro lang ang batang yan. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Aba, manghihilot? Naghanap pala sila ng tagahilot. Bueno, bahay ko ito, hindi bahay ng kung sino. Doon, nakita mo ang bahay na malapit sa puno ng nyog? Tsaka may mga nagkukumpulang mga tao. Doon, ikaw yata ang hinihintay nila. Anong oras na? Tinanghali na yata kayong dalawa. Ang tugon naman ni Ka Lando. Ganun ba? Salamat. Paano? Mauna na kami. Pagpasensyahan mo na kung napagkamalan namin ang bahay mo. Medyo malayo na kasi ang nilakad namin tapos ilang pilapil pa ang nadaanan namin. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Wag, kailangan ka pa ng mga magpapahilot sa'yo. Huwag ka munang mauna. Tsaka bata pa ang apo mo. Sige na, at gusto ko nang matulog. Umalis na kayong dalawa. Ang tugon naman ni Ka Lando. Lo, tara na po.
kung ano-ano nang sinasabi nito. Saka, Manong, magpahinga ka na. Tama na yan, itulog mo na lang po ang pakiramdam mo. Baka ano pa ang masabi mo. Lo, tara na. Nasisiraan yata ng ulo ang tao na to. Ang asar na tugon ni Goyo. Hindi na umimik ang matanda. Sa isip niya, sadyang may punto naman ang lasing. Tumatanda na siya at hindi na din magtatagal sa mundo. Sa puntong iyon, mas lalong nangibabaw sa isip ni Lolo Amir na kailangan ng matutunan ni Goyo ang mga ginagawa niya. Hindi madali para sa bata, ngunit madiin ang pag-iisip ni Lolo Amir. Alam niya yun lang ang tanging paraan na kung dumating man ang oras niya, masisigurado niyang maiayos man lang si Goyo. Ilang saglit ang lumipas nang marating nila ang bahay na tinuturo ng lasing. Doon napansin ni Goyo ang pananahimik ni Lolo. Lo, ayos ka lang po ba? Parang kay lalim po ng iniisip mo ah. Huwag mo na po yung isipin ang pinagsasabi ng lasing. Dito na tayo, Lo. Bahay nga po ito ng mga Tulongges. Kilala ko sila. Hindi man magkapatid pero parang iisa ang utak, lalo na kung mga ngaway. Ayan no, kita nyo may mga tao na din pala. Parang ang gulo ng lugar, Lo. Kanina ni walang tayong nakitang tao. Ngayon nandito pala sila. Napaligiran din kasi ng mga malalaking puno ng nyog kung kaya't hindi masyadong mapapansin na may mga nakatayong tao. Ang tugon ni Goyo. Ayos lang naman ako, Apo. Medyo napagod ako sa nilakad natin. Ang layo pala. Buti na lang at sinama kita. Hayaan mo na ang mga Tulongges. Gaano man sila kapalaaway, tao pa din sila at kailangan ng tulong. Saka, oo nga, kaya wala tayong nakitang mapagtanungan kanina kasi nandito nga pala ang mga tao. Hala sige, halika na at parang tayo nga ang hinihintay nila. Ang tugong naman ni Lolo Amir. Nasa bungad pa lang sila ng bakuran nang biglang makaramdam si Lolo Amir ng kakaiba. Napaatras ang matanda habang hindi niya maiwasang suriin ang paligid. Napabigkas pa si Lolo Amir ng mga salitang hindi naiintindihan ni Goyo. Napatingin naman ang bata sa lolo na animoy nagtataka kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng lolo niya. Hindi maganda ito, ang pangitain na to. Parang kakaiba. Dito pa lang sa bungad malakas na ang hatak niya. Ang pabulong na wika ni Lolo Amir. Si Lolo talaga, oo. Nakakagulat naman po kayo. Natural po, iba talaga ang aura ng paligid, Lolo. Kasi nga po, medyo maraming tao. Nasanay po kasi tayo sa tahimik na lugar. Hatak? Sino po ang humahatak? Ito nakatayo lang po ako. Tsaka, Lo, tara na, Lo. Ang dami mo pa pong binubulong dyan eh. Ang tugon naman ni Goyo. Shhh! Huwag ka munang magsalita. Malalaman din natin mamaya kung ano ang meron sa lugar na ito. May kakaiba. May kakaibang nangyari at malakas ang pandama ko, Goyo. Malakas at kakaiba. Ang tugon ni Lolo Goyo na sa maliit na boses. Pandama, malakas at kakaiba nga po ang sikat ng araw, Lo. Ako po ay naiinita na. Tara na po at baka matusta na po tayo dito sa kinakatayuan natin. Ang tugon naman ni Goyo. Makalipas ang ilang sandali na may lumapit sa kanilang isang matandang babae. Iyon ang umalalay sa kanila papasok sa tindahan. O tabi kayo. Nandito na ang mga
manghihilot. Kung pwede lang umatras na muna ang mga nakikiosyoso. Mga chismosa dyan, magsilabas muna kayo. Di kayo nakakatulong, lalo nyo lang dinadagdagan ng init ng lugar. Ang tugon ng isang babae na sumalubong kina Lolo Amir at pangalanan na lang nating Linda. Dahil sa mga tao kung bakit dumadagdag ang init. Mga kabaryo, hindi ito fiesta ha. Nakakatagdag ng tensyon ang ingay at mga presensya nyo, kaya sana yung iba magsiuwi na muna. Ang tugon naman ni Lolo Amir. Narinig nyo? Ang mga wala namang kailangan dito at hindi nakakatulong, magsiuwi na. Pakiusap lang. Ang tugon naman ni Aling Linda. Kahit hindi maiwasan ni Lolo Amir ang makaramdam ng pangingilabot, noong makapasok na sila sa bahay, pinili pa rin niyang kontrolin ang sarili. Hindi niya inaasahan na makikita ang mas lalong nagbigay ng matibay na konklusyon kay Lolo Amir sa kung ano ang nangyayari sa lugar. Natigilan ng matanda nung tumambat sa harap niya mismo ang kalagayan ng mga bata. Antabayanan niyo po ang kasunod na parte sa kwento ng buhay ni Lolo Amir. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nakasubaybay sa mga kwentong na ilalapag natin sa channel na ito. Hanggang sa susunod po na paglapag natin ng kasunod na parte ng buhay at kwento ni Lolo Amir. Magandang buhay po sa lahat and God bless.